Guys, ito lang ang sundin nyo kung mag-apply kayo ng loan sa SSS. I-click nyo lang ang Google or Chrome sa inyong mga cellphone. At siyempre, dapat may internet kayo or wifi na ginagamit. At i-type nyo sa search engine, SSS Portal. At i-click nyo lang tong member.sss.gov.ph. At ito nang makikita natin, iligay lang natin ang ating user ID at password. At kung wala ka pang user ID at password sa SSS, marami namang tutorial kung paano gumawa ng user ID at password sa SSS. Sundin mo lang. At pagkatapos mo nang mailagay ang iyong user ID at password sa SSS, i-click mo lang ang sign in. At pag na-click mo na ang sign in, hihingi siya ng OTP sa cellphone number mo na na-register sa SSS. Yan ang bago ngayon. Hindi mo na ma-open ang iyong SSS dashboard kung ang cellphone number na na-register mo ay nawala or hindi mo na ginagamit. Kung hindi mo na ginagamit or nawala yung cellphone number mo na na-register mo sa SSS, mag-register ka lang ulit. Punta ka lang sa pinakamalapit na branch sa SSS sa inyong lugar. Dahil gaya ng sinabi ko, hindi mo ma-open ang iyong SSS dashboard or SSS online kung hindi ka makareceive ng OTP sa SSS. So, proceed na tayo. Kung na-receive mo na ang OTP sa iyong SSS, sa iyong cellphone number, sa inbox ng cellphone mo, ilagay mo lang dyan. At i-click mo lang ang login. Pag-click mo ng login, ito nang makikita mo. Scroll mo lang pa-up at makita mo yung agree sa baba. I-click mo lang yan. Pag-click mo ng agree, ito nang makikita mo, i-click mo lang yung 3 lines sa upper left side. Pagtapos na tayong click ang 3 lines, ito nang makikita natin. So, may dashboard, member information. Pero sa atin is, ang tutorial ko is how to apply salary loan. So, i-click ko lang itong loan. So, sa baba ng loan is may salary, calamity, pension loan. Dito tayo sa salary loan. I-click mo lang itong salary loan. So, number 1 is apply, yung naka-color blue. So, slide lang natin pa-up. Dito sa baba, pag wala ka pang na-enroll na ATM, pwede kang mag-register dito. Pero ako, may ATM na akong na-enroll. So, i-scroll ko lang pa-up. At i-click ko na itong arrow. Pag na-click ko ng arrow, ito na, sa number 2 na tayo is disclosure. Pwede nyo yung tingnan. So, sa amin is hindi naman kailangan, hindi naman humihingi ng ang aming company ng disclosure. So, lagyan ko na lang itong check ang box at i-click ko tong arrow. Pwede mo yung i-click yung arrow back din kung gusto mong i-review yung sa una or gusto mong hindi na mag-proceed. Pwede rin. Dito na tayo sa number 3. So, review. Dito makikita natin kung ilan ang malon natin or ilan ang balance natin, yung service fee nila, at saka yung nila, advance interest. At kung sa tingin mo okay lang sa'yo, lahat ay tama, so pwede ka na mag-proceed. At kung hindi naman, screenshot mo yan at punta ka sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Sa akin is tama naman lahat, so lagyan ko na lang ng check yung box na yan at i-click ko yung arrow. So dito, I hereby confirm that I have reviewed my loan details. So, pag okay sa'yo, i-check mo lang, lagyan mo lang yung check ang box. Then, i-click mo ang okay. At dito na tayo sa number 4, which is completed na. So, yun lang po kadali. Mga 3 to 5 days, ma-receive mo na sa iyong ATM yung apply mo na loan sa SSS. So, salamat sa panonood. God bless.